Magandang araw sa inyo lahat. Muli, ito po ang lingkod, Pastor Fred de Guzman, life coach sa ating My Brother's Keeper, kung saan tayo po ay merong squad weekly interactive meeting at ginagamit po natin yung Interfaith Squad System Manual ng Philippine National Police para sa kanilang internal cleansing strategy. At sa malaking pribilehiyo na tayo ay maging kabahagi at makasama po ang ating Squad 244 sa pag-aaral ngayong oras na ito. And we will talk about the love of country, pagiging makabayan, na talagang kailangan po ng ating panahon. But let me again welcome everyone sapagkat nagagala kami na maging bahagi ng inyong oras. Sa pangunguna po ni Police Corporal Mark Anthony Painor, Police Staff Sergeant Ryan Garcia, Police Staff Sergeant Adeo Burgess, Police Staff Sergeant Archie Baldomar, Police Staff Sergeant Joey Babaran, Police Staff Sergeant Hilton Aragon, at si Police Senior Master Sergeant Joseph Aquino, at ang aming pong squad leader, si Police Executive Master Sergeant Ma'am Lucy Balikod. We welcome everyone sa ating swim. Tayo po muna yung manalangin. Mapagpalang Diyos, as we are still in the midst of crisis, Panginoon, the scenario is getting bleak. Tulungan niyo po ang aming bayan na makaahon sa pandemic na ito. Gabayin niyo po ang aming mga pinuno, sa aming mga kapulisan, mga kasundaluhan, mga health workers, mga doctors, nurses, frontliners, Panginoon, sa pagharap sa aming napakabagsik na kaaway. Panginoon, gabay mo aming Pangulo, ang aming mga pinuno ng karunungan, dakilang Diyos. And Lord, although it's not getting better sa ngayon, but we look forward na aming bayan po ay matagumpay na makakalagpas dito by your grace and by your mercy. I pray, Lord, na isang araw po na hindi magtatagal, we would find yung mga COVID rooms will be closed dahil marami na ang nakauwi at gumagaling. Lord, please help our government to really see how some medicines na approve at which works sa ibang bansa ay magamit sa aming bayan. Panginoon, tulungan mo po ang aming mga pinuno na nagde-decide na makita po ang mga nangyayari sa Amerika, sa Japan, sa Taiwan, kung paano sila lumaban doon at kung anong ipinainom na gamot sa mga pasyente ng COVID. Lord, please, sa oras po ito na aming pag-aaral, buksan mo aming puso't isip, pandinisin mo kami sa aming karumihan. Ang iyong salita ay malinaw na dumaloy mula sa iyong kalooban hanggang sa aming mga puso. Gabayan mo po, dakilang Diyos ng bawat sa amin. Pagpalain niyo po ang Squad 244 at ang Philippine National Police. In Jesus' name, Amen. Again, ang ating pong pag-uusap ay tungkol sa pagiging makabayan. Pag-ibig sa ating bansa. And what do we like the most pagdating po sa ating bayan? If we are to ask yung mga Pinoy, of course, napakarami nating sasabihin. Adjectives after one another. Pero if we will ask yung banyaga, yung mga foreigner na nagpupunta at nakarating sa ating bayan, if we will ask them, what do you like the most sa Pilipinas? I would say na I would hear I love the people. Aside from the places, but they love the people. They will say, pag nagpunta ka sa Pilipinas, you will find a very welcoming people with open arms. Sasabihin nila, they would treat you like a family. They would feed you so much. They would display positivity and the most friendliest people na makikilala nyo. They would brag about that. May mga magsasabing banyaga na ang Pilipino raw ay merong sense of humor. They're fun to be with. And going deeper, if you will be with some Pinoys, they would say, ang mga Pilipino ay magaling sa pakikisama, magaling sa pakikipagkapwa-tao. They would open themselves to you
They would deal with you with fairness and justice and concern, lalo na kung ikaw ay bisita. They have the ability to empathize. They have the ability to be helpful, and they know how to practice hospitality. They are sensitive sa damdamin ng ibang tao, and they would keep your trust. They have genuine love, deep love for families. They have commitment. They are responsible people. They would say ang Pilipino ay merong honor at respeto sa kapwa-tao. They would approach life, at napapatunayan nila yan during ups and downs. They would say ang Pilipino, they have pleasant character and even sense of humor na nakakapag-contribute sa Filipino charm and Filipino spirit to survive. Ibang klase mga Pilipino, they would say that they would even make a joke out of their misfortune, na kung kumaga ang baha hanggang liig na, bahang-baha na, nasa liig ng baha, they would even smile sa camera. Ang mga Pilipino, they would say, kahit paano, if they somehow comment or hindi gusto iba, they would have a healthy disrespect for power and families and offices. They are flexible. Filipinos have the characteristic of adaptability. They are creative and hardworking, lalo kung sa pamilya ang pinag-uusapan. So, para sa kanila sa mga banyaga, Filipinos are decent and have standard of living na sisikapin lang maging maayos. And of course, they would say Filipinos are religious. Na yung pagiging religyoso nito ay ginagamit niyang pampalakas ng loob sa mga pagsubok. So marami pang bagay. The list are endless. But the second question is, what we do not like? What people don't like about this country? If they want our people, I would say, some of them will say, I hope some would even say, what I don't like in the Philippines, the people. Yes. Dahil sa mga Pilipino rin, napapahamak ang pangalan ng kanyang pamilya, napapahamak ang impression ng ating bansa. Nakikita yung kawalan ng disiplina, kaya nga po raw nagkaroon ng lockdown na naman dahil sa kawalan ng disiplina ng mga tao. Bahala na system, andun yung mababaw masyado na ayaw ma-pick up ang tamang katwiran, ipinipilit ang mali nila. They would even love to debate. Napakaraming pinagtatalunang walang kwenta, walang kapararakan. They would even display the idiosyncrasies, and most Filipinos are complacent. May katamaran. Kaya po, andun sa kanilang mga deadlines, gahol na gahol sila. Andun yung poor time management, kaya nalagay yung salitang Filipino time, which is hindi tama talaga. Ang Pilipino raw, they would characterize them as very impatient. Ang masakit pa nito, naalala nila mga Pilipino, nagdudumaling makinabang. Hanggat maka-iisa, mangdengdenggoy. Ang hilig magpalusot, nahuli na't lahat, nagpapalusot pa. Andun ang carelessness. Ang dali pong mauto ang ilang mga Pilipino. Andun yung crab mentality. And plus, to make it worse, the reality is, ito pong sinabi ng Biblia sa atin at sa ating mga mamamayan. Ito sinabi ng Bible. 2 Timothy chapter 3. Ito pong sinasabi ng salita ng Diyos sa verse 2 hanggang 5. This is how the Bible characterizes us Filipinos. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, palabintangin, walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, hindi maibigin sa mabuti, mga traidor, matitigas ang ulo, mga palalo, maibigin sa kalayawan,
kaysa maibigan sa Diyos na may anyo ng kabanalan, religious, kunwari maka-Diyos. Pero tinanggihan ng kapangyarihan ito. Ang utos ng Biblia sa ganoong ugali, mapa-Pilipino man o ibang nasyon, from such, turn away. Malungkot na senaryo, malungkot na katangian, malungkot na pagpapakilala. Pero salamat po sapagkat sa Psalm 33 verse 12, Blessed is the nation whose God is the Lord and the people chosen as His inheritance. Hindi lahat naman ng Pilipino ay nandun sa kategoryang ipiniliwanag sa 2 Timothy chapter 3 verse 2 to 5 sapagkat doon man tayo nakabilang dati. Ngunit nung tayo maging Kristiyano, nung tayo maging tunay na anak ng Diyos, nung tayo natutong makakilala kay Kristo, binago po ng Diyos ang ating pagkatao. Salamat na lang. Hindi po natili sa kabaluktutan ang buhay ng isang tao, lalo na ng mga Pilipino. Sinabi po sa 2 Chronicles 7:14 na yung tao na Pilipino na nagbago ang buhay sumampalataya sa Kanya na ginawang si Kristo ang Panginoon. Sabi ng Panginoong Diyos sa 2 Chronicles 7:14, If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and heal their land. So yung tao na baluktot ang pag-iisip, sira ang kanyang pamumuhay, na binago ni Kristo na magsisi ng kasalanan, siya rin gagamitin ng Diyos para ang bansang ito ay maisalba. God will use Filipinos like us na binago ni Kristo, na nagkaroon ng bagong puso, bagong pamumuhay, bagong pananaw. That's why God said, If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray. And these are the ways we can show how we love this country. Ay talaga naman pong dapat lang nating ipakita, ipamuhay, patotohanan ng ating bansang ito sa lahat, sa kabila ng mga kapintasan, sa kabila ng lahat ng kakulungan, that we really love this nation. Nakakalungkot to, may mga tao nakapag-aral ng pag-iisip pero ang puso hungkag. They would dare to say, ang hirap kang mahalin. No, hindi po mahirap mahalin ng Pilipinas. Hindi siya marunong magmahal sa kanyang bayan. Pag ang tao hindi matutong mahalin ang sarili niyang bayan, sa kabila ikinakinabang na matagal na panahon sa bansang ito, bilang nabuhay ng payapa, malinis, at walang nang api sa iyo, walang nag-oppress sa iyo, at hindi mo siya kayang mahalin, may problema pong puso ng taong yan. Pero tayo mga tunay na mananampalataya, tayo mga tunay na Pilipino, tayo nakakaunawa ng lahat ng bagay mula sa salita ng Diyos. We are proud to say, I love this country. Hindi mahahirap mahalin ang bansang Pilipinas. But of course, hindi po pwedeng sabihin lang yan o salita lang. Una sa lahat, we can show our love for this country by being industrious. Kasipagan, masipag, hindi pa na makinabang ka lang sarili. Masipag ka para buong bayan, pamilya, makinabang sa atin. Let's be industrious, masipag sa pagtupad sa mga responsibilidad. Una na lang, responsibilidad mong tumupad sa mga hinihingi ng batas. May mga nagwawala dyan dahil nawalan daw sila trabaho. Ang tanong, wala naman kasing legal na papel. Paano makapagtatrabaho? Subukan mo mag-drive na wala ka lisensya. Kahit na sabihin mo, wala kami kabuhayan, wala kabuhayan. Wala ka lisensya Wala ka lisensya, how can you drive legally? Di ba? Ay ba, nawalan trabaho, natanggalan trabaho. Ang tanong, legal ba operation ninyo? Pag talagang may malasakit yung kumpanyang iyon, sa mga tauhan niya, lahat ng bagay na paraan para legal na makapag-operate gagawin. Ang problema yung mga tao sa baba ang nagmamalasakit sa kanilang matatas pinuno, and the rest of their leaders, prente lang. Kasi buhay sila kahit ilang taon silang hindi magtatrabaho, may pera sila sa bangko. Whereas yung mga mahihirap, na nabubulag, na paiikot ng ilan, kawawa ho. Industriousness, kasipagan. Bakit ka ba hinuli? O bakit ka nawala ng konting ng laya? Bakit? Baka naman gumawa ka na hindi tama. Kung masipag tayo sa paggawa ng kalikuan, ng kabaluktutan, ang mata ng batas, ang kami ng batas hindi maikli. But we should be industrious sa tamang paraan
We should be responsible na mamamayan ng Pilipinas. You follow the rule, follow the protocols. We should be a good example, hindi lang ng ating kababayan, higit sa lahat ng pamilya, ng ating mga maliliit na anak. Ang sabi po ng banal na kasulatan, tandaan nyo, ang Biblia po, hindi kailanman kumontra sa bansa. Huwag lang kukontra yung bansa sa sinasabi ng Biblia. Because if the laws of the land contradicts the law of my Bible, of this word, of this book, I would rather obey God than man. Pero as far as I know, wala akong alam na batas na ipinipilit ang bayang ito na lumalaban sa Biblia. Romans chapter 13, 1-3, ang sabi ng talata, ang bawat kaluluwa pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Our authority now, sa ating pamahalaan, ito'y niloob ng Diyos. Ang mga kapangyarihan na hinirang ng Diyos ay galing sa Diyos. Siya po ang nagtakda nun. Kaya ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ang sumasalangsang sa utos ng Diyos, ay sumasalangsang mismo sa kahatulan ng Diyos. If we disobey the rules of the land, if we disobey, disregarded, or even violated the laws of the land, tayo ay sumasalangsang sa utos ng Diyos. Sapagkat ang mga pinuno, sabi ng Bible, ay hindi kilabot sa gawang mabuti. Ang dapat matakot sa mundong ito, ang gumagawa ng kalokohan. Ang dapat matakot sa mundong ito, na Pilipino, ay ang gumagawa ng katiwalian. Pero yung mga yan, diyan kilabot ang pamahalaan. But you, who are law-abiding citizen, you should not be afraid. Basta huwag kang gagawa ng labag sa batas. At ang ibig mo bang, sabi dito, mawala ng takot sa kapangyarihan? Gawin mo mabuti, magkakamit ka ng kapurihan sa Diyos. So even si Kristo po, ay nagsasabi, nung siya tinanong ng mga tao na naghaharap ng butas, sabi mo, wika mo, ikaw ay sumusunod sa kautusan. O ngayon, kanino kami magbubuwis? Kay Cesar o sa iyo? Tinanong siya ng mga kalaban. Sinabi ni Kristo, kumuha ka ng barya. Sino nakalarawan dyan? Si Cesar. So, sabi ni Kristo sa Matthew 22, verse 21, kung magkagayo, sinabi niya sa kanila, ibigay nyo kay Cesar ang para kay Cesar, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Hindi lamang industriousness o kasipagan. Pangalawa, integrity. Kalinisan ng puso, katapatan ng puso. So tayo po ay dapat kinakikita ng integridad. You serve your country with commitment and competence. You serve your country with all seriousness of heart and mind. Pinasok na natin itong ating trabahong ito. Ginawa natin tayo ay public servant. We are expected to have the passion, to have the humility. With authority, of course, we have to show the skills to do our jobs. But again, ito pong batayan, pamantayan, Ephesians 6:7-9, maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon, hindi sa mga tao. Meaning, we will do our job as if we are doing our job para sa Diyos. Kaya wala pong makapaghipapahinto sa yung gumawa ng tama, gumawa ng lahat ng katwiran. Bakit to? Dahil hindi yung klase ng taong iyon na perwisyo sa iyo sa araw-araw ang klase ng tao na magpapahinto sa klaseng pagkatao mo. Hindi sila na wala nang ginawa kundi hilahin ka pababa ang mahinang klaseng tao na magpapahinto sa klase mong matinong tao. Why? Because you are doing everything sa pangalan ni Kristo, alang-alang kay Kristo. So yan mga pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggap mula sa Panginoon. So whatever you do para sa Kanya, through the people, God will reward you. Serve your country wholeheartedly as if you are serving the Lord. Hindi mo ginagawang paglilingkod para sa tao lang o sa pinuno mo lang. You are serving the Lord as a uniformed personnel. We are serving the Lord as civilian. So, because kailangan nating maintindihan na God will reward each one. Ano man ang ginagawa natin? Ano man ang ginagawa, response natin, ano man ang status na sa buhay. Sabi ng Bible, Romans 14:12, we shall be accountable sa Diyos. Sa pantalata, Psalm 78:72, sabi ng Bible, so He fed them according to the integrity of His heart. Sa gayon siya'y kanilang pastor ayon sa pagtatapat ng kanyang puso.
and He guided them by the skillfulness of His hands. So industriousness, integrity, ito importante. To show your love for this nation, implore divine providence. Simply means you pray for this nation. So, only prayer can hold back the flood tide of sin and judgment. Only through earnest prayers ng mga Kristiyano tulad mo, people who are in authorities tulad ninyo, only through sincere prayers sa Diyos, we could see the hand of God working. Yung seryosong commitment natin sa Panginoon sa pananalangin will release the cleansing, the healing hand of God over this nation. One of these days, pag hindi tayo nag-ingat, one of these days, kung hindi tayo magbabago at magbabalik loob ang tao sa Diyos, one of these days, kung mga tao, mga Pilipino, patuloy na magwawala at magbawalwal ng kalambuhay, we will wake up and find this nation we once knew is already gone. God help us na tulungan tayo ng Diyos na through munting kawan ng mga Kristiyano, maisalba ang bansang ito. And I know He will. Is it too late? No, it's not yet too late. Ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mahabagin. And He would rather show mercy than judgment. He would rather show mercy kaysa paghatol o parusa. Kailangan po ng tao magbalik sa Diyos. He wants to forgive. He wants all of us Filipinos magsisi ng kasalanan, bumalik sa Kanya. And He is willing to change His mind na pag gusto parusahan ng bansang ito, and is willing to change His mind. Ito ang ginawa sa Exodus 32, verse 14, and Psalm 106, verse 23. He changed His mind. Nung makita niya si Moses at ang mga tao'y nagbalik loob, gusto niya parusahan ito. He's willing to listen. God is a God of mercy. He is a God of deliverance. Tulad ni Daniel, na isang high-ranking official sa panahon niya sa Babylon, na yun ang ancient Iraq. During that time na ang Babylon o Iraq noon ay sobrang hostile sa panampalataya, Daniel bilang high-ranking official ay nananalangin na mabuti sa Diyos for his homeland, Israel. So, when Israel was taken captive, when yung kanyang bayan ay inalipin ng mga Babylons, he prayed earnestly. Ano ugnay nito sa atin ngayon? Tulad nila, our nation has been taken captive by the world system, by the flesh, by the devil himself. Ang daming sinirang mga buhay, patuloy na winawasak na buhay. Nasa kulungan na nakapagdo-drugs pa. Mamamatay na, isang hinga na lang, mamamatay na, alap, ang tigil ka ay inom at kabibisyo. Wala na makain ng pamilya, binubugbog pa ang asawa, naglalaba. Wala nang maipa-aral sa mga anak. Nilalapastangan pa ang kanyang pamilya. And then God, you would expect God to bless such a person. Wala nang maiiwan sa Diyos kundi hatulan ng ganong tao. But kung yung tao yan ay magsisisi ng kasalanan, ang Diyos ay napakabuti para siya patawarin. So we must have a national, moral, and spiritual revival sa ating buhay. So kailangan tayo ay magkaroon ng punto sa ating buhay. We should come to that point na tayo ay nagsisisi. Kung wala po talagang kapakumbabaan, kung wala pong lubos na pagpapasakop sa Diyos at paghingi ng tawad, wala nang pag-asa bansang ito. Sa Daniel chapter 9, let me close with this. Some points kung paano ipinanalangin ni Daniel ang kanyang bayan. At pinalaya po ng Diyos ang Israel. He prayed. I hope we would do such prayer with serious concentration. In time of national calamity, like what we have. Si Daniel po, sa chapter 9, verse 3, sinabi niya, itiningin ko ang aking mukha sa Panginoong Diyos upang humanap sa pamamagitan ng panalangin at ng samo ng pag-ayuno. So itiningin niya ang kanyang mukha sa Panginoon. You see the faith and the fervency ni Daniel sa kanyang panalangin, and God answered and heard his prayer. Pag pag-uusapan ng bansa, mga kaibigan, we must first talk about the people.
Hindi maiwasan ang bansa represents people. O the country represents the people. At tayo bilang mga Kristiyano, tunay na nakakilala kay Kristo, tayo mga anak ng Diyos. We should be the ones leading sa pananalangin para sa bansang ito. 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time come, the judgment must begin at the house of God. At kumauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo? Ibig sabihin, maliban ng tao, tayong mga Kristiyano, ay tumating sa puntong magpakumbaba at magsisi. Mapapahamak ang bansang ito. Ano pa kaya ang kahinatnan ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos at sa kanyang salita? We as a church must repent sa ating mga ginagawang hindi tama. One of the leaders ng aming panampalataya, should learn to humble and in humility seek forgiveness through repentance sa aming ginagawang hindi tama. All must change para sa Diyos. We must stop playing church. Huwag natin gawitin parang mediko lang ang Diyos sa pagmasakit lamang ulo sa amo niya tatawagan. You should get serious sa ating panampalataya. Nais ng Diyos na kumilos tayo. Humingi ng tawad. Gusto mo natin kumilos ang Diyos sa ating bayan? You want God to move and hear our prayers? Of course, prayer is the order of the day. Hindi lang ordinaryong panalangin, but panalangin mula din sa puso na nagbibigay tinag sa puso ng Diyos. Prayers that would touch the heart of God. We are in a desperate hour, mga kaibigan. Time is not on our side. Let's commit to serious prayer. Hindi lamang serious concentration, steadfast confidence. Chapter 9 verse 4 ng Daniel, the basis of our prayer is the greatness and mercy of God. Na tayo nanalangin, humingi ng tulong sa Diyos because God is so great and God is merciful. Ang wika niya, ako'y nag-pray sa Panginoong Diyos, ako'y nagpahayag ng kasalanan. Panginoon, na dakila, kakilakilabot, na nag-iingat ng tipan at kaawaan, na nagsisiibig sa iyo, at nag-iingat sa iyong mga utos. To the Lord our God belong mercy and forgiveness, though we have rebelled against Him. Alam ni Daniel, na dapat tayo magkaroon ng paggalang, respeto sa Diyos. He also knew na ang Diyos natin ay dakila at puspos ng kahabagan. Sa kabila na ang Diyos ay napakabuti. Sa kabila na ang Diyos ay napakasama. Sa kabila na ang Diyos, sama turing sa mga makasalanan, rather. Sa kabila na ang Diyos ay nagpapakita ng pagmamahal at kabutihan sa napakaraming mga tao tulad natin. Sinasabi po natin, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay maibigin, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay punong-puno ng kagandang loob. Pero hindi po siya nangongonsente sa kasamaan ng tao. Pero yung tao niya na puspos ng kasamaan ay magbabalik sa Diyos. Siya po ay makakasupo ng kapatawaran kung magpapakumbaba lamang po siya. So sa kabila na ang Diyos ay banal, matuwid, He could have rejected us because of our sinfulness. Pero hindi po niya ginawa. Instead, dahil sa kanyang dakilang pagmamahal, sa kanyang pag-ibig sa atin, He reaches out to us with mercy. So when we see both His greatness and His mercy, we can pray with confidence. Mga kaibigan, gaano man pong kasalanan meron tayo, though your sin be as scarlet, they shall be white as wool. Ano mang bigat na pinagdaraanan nating kasalanan, if you're willing to change, God can forgive you. God will forgive you. Pangatlong bagay, anong panalangin meron siya? He expresses sincere confession. Just as sin brings judgment, confession brings forgiveness. Kailangan lang ipahayag natin ang paghingi natin ng tawad sa Diyos, ipahayag natin ang kasalanan natin sa Panginoon. Daniel confessed both his personal sin and the sin of his nation. Daniel chapter 9, sabi po sa verse 5, we have sinned, we have committed iniquity, we have done wickedly, we have rebelled and nagsitaligod sa iyong mga utos at sa iyong mga kahatulan. Hindi man kami nakinig sa iyong mga lingkod.
na nagsalita sa iyong pangalan. So I'm confessing my sin and the sin of my people Israel. So sabi niya, Lord, inilalagay ko sarili ko as one of them. Wala akong holier than thou attitude na ako matino sila, hindi. No, I am one of them. I am as guilty as they are. Makasalanan po kami lahat, marumi kami. So if we want this nation to turn to God, lahat ng tagasunod ni Kristo must go individually before God and confess our personal sin. 1 John chapter 1 verse 9. Sabi ng Bible, if you confess our sin, He is faithful and just to forgive. So, wala siyang holier than thou attitude. We as people of the world must confess our greediness, our pride, being materialistic. We must confess our neglect of the poor and the needy, our racism, our immoralities, merciless killing of unborn babies, yung godless humanism that has invaded yung filosofiya ng ilang mga tao sa educational system natin na they would rather paboran ang mga bagay na hindi sa Panginoon kaysa sa bagay ng sa Panginoon. But the good news is, it is good news. Wala pong kasalanan that is beyond God's forgiveness. Rape, murder, violence, abortion, sodomy, every sin you can imagine, every sin can be cleansed by the precious blood of Christ. Lahat po ay pwedeng mapatawad kung yung tao ay maghihingi ng tawad sa Diyos. Buong puso magpapakumbaba. And finally, let me say, ang prayer ni Daniel has a spiritual concern. Pray intently that our nation's people will seek forgiveness para sa sarili nilang pamumuhay at para sa pamilya at para sa bayan. Hindi dapat naninisi, ikaw kasalanan, sila may kasalanan, ikaw naman naggugumaling, wala kang kasalanan. Alam nyo, may isang tao in-interview sa death row. Habang in-interview, yung iba, ba't nandito ka? Walang kasalanan, napagbintan ako, ba't nandito ka? Inakusahan ako, hindi man ako nag-guilty. So lahat sila na nasa death row, hindi umaamin. Isa ang tinanong, ikaw ba't nandito ka sa death row? Ito sabi niya, dahil binigay lahat sa akin ng magulang ko ang gusto ko. Makasalanan ako. Nakapatay ako. So nagsisi siya ng kasalanan. Inamin niya. Pero sinasabi natin mga kaibigan, kailangan po ng tao to identify himself with the nation. It's time ng Pilipinas magbalik na sa Diyos. It's time ng bayang ito ay kinalaning si Kristo na tanging pag-asang Diyos para isagba tayo sa kapahamakan. Mangyaring we would ask God to cleanse us and remove the guilt. There should have a burning desire na hangarin yung nais ng Diyos sa ating buhay, na maluwalhati siya. Without this sincere spiritual concern, we cannot expect God to bring revival sa ating bansa. We want to see God's glory sa ating bayan. You want to see God's healing hand sa ating bayan. Kailangan po magbalik loob ang tao sa Diyos. Sincerely, kilalanin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. I wanted to see God do something that the media cannot explain, that the technology cannot do anything. Prayer is our greatest resource. God is our only true hope. So panalangin natin mga kaibigan, tulad ng sa ating notes, grant us, Lord, the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. Salamat sa Panginoon, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang biyaya, sa Kanyang habag sa ating buhay. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa Kanyang pagpapala at sa offer Niyang pagpapatawad. Sana po, grab that opportunity. Grace and peace be unto you. Ingatan tayo lahat ng Diyos. God bless Squad 244. Hanggang sa susunod pagkakataon. Maraming salamat po.